And sa umagang ito, pag-uusapan natin is about transformation. So marami yung iba dito na pakinggan na itong story na ito about sa Zacchaeus. Pero actually ako pinakinggan ko ulit itong message na to, recorded ito nung pinag-aralan namin. Pero alam mo yun, ako mismo na nakikinig na ako na rin yung nag-share, na blessed pa rin ako. Yan, so sa umagang ito, I hope everyone would be blessed. And medyo malayo to sa network, pero malaking tulong ito upang magawa natin ang network ng maayos. No? Kasi all of us, siguro marami sa atin gusto ng transformation. Anong klaseng transformation? Transformation ng ugali, transformation ng iba sa mga attitude, di ba? Meron sa atin dito na hindi tayo mismo, hindi natin gusto yung sarili natin kasi alam natin palagi tayo may nagagawang mali. Alam naman natin ang tama, pero ba't hindi natin magawang gumawa ng tama? Di ba? O kaya even sa mga kasama natin, sa mga kaibigan natin na tinatanong natin, Lord, bakit ganito ugali nito? Di ba? Tapos, minsan, katakot-takot na sermon sa mga magulang. Katakot-takot na yung sermon. Di ba? Lahat naman, may mga linyahan ng mga magulang na, Lord, ginagawa ko naman yung tama. Pinagsasabihan ko naman siya, bakit ganyan ang ugali niya? Di ba? Even sa mga uplines, di ba? Napaka-importante nito. Lalo na mga uplines, gusto natin ng transformation ng ating mga members. Para na sa gayon, konti lang ang pasaway. Yan. So bago ko i-share yung story at saka yung lesson na pag-aaralan natin sa umagang ito, pangunahan muna tayo ng panalangin ni Ma'am Rona. Yan. Sige. Ayan. Malinaw po ba ako, Doc? Yes, malinaw. Ayan. So let us pray. Ayan. Bago tayo magsimula, let's close our eyes and bow our head and feel the presence of our Lord. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord God, na inyong pinakaloob sa amin. Lord, ikaw po ang kumilos, Lord God, sa gawain ito, Panginoon. Thank you for another day, Panginoon, for a new hope, Lord God, na binigay mo sa bawat isa, Lord God, na nandito right now. Lord, nawa walang ibang may task, Lord God, kundi ang kadakilaan mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord God. Lord, lahat na nandito na makikinig ng salita mo, Panginoon, we surrender everything to you, Panginoon. Lahat ng mga nilalaman ng aming isipan at ng aming mga puso, Panginoon. And Lord, ikaw ang manguna, Panginoon, sa magbabahagi ng salita mo, Lord God, na hindi, Panginoon, ang makita ang kanyang sarili, kundi, Lord God, itago mo siya sa likod ng kapangyarihan mo, Panginoon. Lord, ikaw ang patuloy na kumilos, Panginoon, sa gawain ito. Touch our heart, Panginoon, na maunawaan namin ang mensahe mo, Lord God, na may sa buhay namin ito, Panginoon. And Lord, alam namin na marami pang papasok dito. Guide us, protect us, Lord God. Labis kami nagpapasalamat, Panginoon, sa kabutihan at kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Some of people, Panginoon, na nandito, maybe puyat, Lord God, pero ikaw, Lord God, ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Palakasin mo, Panginoon, buksan mo ang kanilang isipan, ang kanilang mga puso, Panginoon, para, Lord God, maunawaan kung ano man ang nais mo, Lord God, ipangusap sa amin, Panginoon. Lord, in this gawain, Panginoon, walang ibang maitaas, kundi ang nag-iisang pangalan mo, Lord God, na, Lord, we will be an instrument, Panginoon. Magpapagamit kami sa iyo sa kabutihan at kadakilaan mo. This is what we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Ayan. Blessed day, everyone. And ayan, maganda tong topic natin sa umagang ito. Pero before anything else, baka merong gustong magpasalamat, gustong magbigay pasalamat sa ating Panginoon. Yan. Kung wala sa ngayon, kasi alam ko hindi nakapag-prepare, no? Okay lang yan. Si Abs Nico ba? Yan. Sige. Start na ako. Diretso na tayo. Pero ako, sige, personally, habang nag-share screen ako, gusto ko ring magpasalamat dahil so yung last Sunday, ayan. So nag-enjoy ako, salamat sa mga dumalo. Actually,
ano lang naman yun, akala ko hindi natutuloy pero salamat ka na Abs Rodel at saka ibang mga uplines na dumalo at nakisaya, nag-birth, ano yun, nag-celebrate ng birthday. Salamat dahil alam niyo yun, naging part ako ng front row family na it's bukod doon sa immediate family ko, second yung church family, and ito, front row church family. Actually, I consider this a church para sa atin kasi sama-sama tayong nag-aaral, sama-sama tayong nananalangin, sama-sama tayong sumasamba sa isang Diyos. Kaya thank you for alam mo yun, yung pag-celebrate ng birthday ko. Yun, hindi ako nagse-celebrate ng birthday. Sila lang. Yan. Thank you sa mga nagbigay sa mga gifts. Thank you po sa bawat isa. And salamat dahil alam mo yun, yung malaking with regards to facing life, malaking challenge sa akin ng front row. Kasi spiritually, yung bilang ministry leader, it's a big challenge for me. And I know, yan. Ano? Yun. Hindi na ako kasalinan. Hindi actually mahirap talaga mag-handle. Kung sa front row, may nag-handle ka ng members, sa ministry, sa church, may nag-handle ka at mahirap mag-handle ng members. As a shepherd, alam mo yun, hawak yung you have a responsibility for each of the members, yung kaluluwa nila. Kung front row ang is yung finance, yung basta about front row, pero sa akin ang hinahandle ko dito spiritual. Yung paano natin haharapin sa challenges. Kunyari may problem ang isang member, paano ba harapin ng member ito? Yung challenges na encounter niya sa ginagawa niya sa buhay, hindi lang sa network, even sa personal life. Ayun, so this is a challenge for me, pero alam ko kasi si Lord ang naglagay sa akin dito. And siya rin ang may karapatan na mag-alis sa akin dito. Ayun. So, glory to God. Thank you, Lord, for having, alam mo, basta kapag binigyan tayo ng responsibility, ibig sabihin, lalo na pag galing sa Panginoon, ibig sabihin, malaki ang tiwala ng Panginoon sa iyo. Kaya, glory to God, salamat sa Panginoon. Yun. So, okay. Ay, ang hirap palang mag-share dito, no? Talaga palang iiyak ka. Sige, share na ako. Yan. So, punta na tayo sa ating topic. Nakikita niyo ba yung yung nasa screen, no? Yes po. Yan. Sabi sa Luke 19:1-10, Jesus meets Zacchaeus. So, sino dito yung nakakilala na kay Zacchaeus? Yan. Siguro marami. Yung iba dito kasi na-share na to eh. So, babasahin ko yung story. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roong ang pangalan ay Zacchaeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at siya'y mayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. Kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Ayan, umakyat siya. Pagtapat ni Jesus sa lugar na yon, tumingala siya kay Zacchaeo at sinabi, Zacchaeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Ayan, so ito yung picture, tumingala si Jesus, tapos ayan, pinabababa siya. Nagmamadaling bumaba si Zacchaeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan, nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Tumayo si Zacchaeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya ng 4 beses.
At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Yan. Yan. So, nakuha po ba natin yung story? Ang story is, meron isang pandak, merong isang maliit na tao. Tapos nabalitaan niya na si Jesus dadaan sa Jericho, pupunta siya sa bayan nila. And then kung nakikita niyo tong picture na to, maliit siya. No, maliit siya, tapos ang daming tao sa paligid. Ngayon, during that time, kasi si Jesus, popular na siya. Marami na siyang narinig. Marami na siyang nabahagi na ng salita ng Diyos. Marami na rin siya napagaling. Kaya nung ito si Zaccheo, nung nabalitaan niya na darating si Jesus, nakipagsiksikan din siya sa maraming tao. Ngayon, gusto kong sabihin mo na, sino nga ba si Zaccheo? Si Zaccheo, isa siyang tax collector. So pag sinabing tax collector, sa panahon ngayon, sila? Mga taga BIR. Tama ba? Pag sinabing BIR, mga corrupt, yung mga ganun. Noon pala, nung time na yon, ganun din pala ang ugali ng mga tax collector. Isa rin siya sa mga corrupt. Isa rin siya sa mga naniningil ng pero hindi ko nilalahat, baka may mga kamag-anak, may kakilala tayong BIR o makapanood taga BIR. Pero yun ang image pala noon pa man ng mga tax collector. Yan. So si Zaccheo, ganun din siya. Ngayon, anong makikita natin na magandang ugali ni Zaccheo dito? Dinesire niya na makalapit kay Jesus. Hindi natin alam kung bakit, pero siya, dinesire niya. Despite of pagiging pandak niya, talagang nakipagsiksikan siya sa maraming tao. Ayan, so kung nakikita niyo yung picture, andun siya, tinatry niya makita si Jesus. Siguro tinatry niya makakinig, makalapit, kasi curious siya eh. Sino ba tong Jesus na to na pinagkakaguluhan? So ganun din sa atin minsan eh. Kaya yung iba sa atin pumasok dito, di ba yung kay Absrodel, nung nag-share siya, ano ba yung sinasabi ni Absrodel? Yung ganun. Tapos dito, sa Friday Habit, ano bang meron dyan sa Friday Habit? Kaya minsan meron papasok dito na ibang team, check nila kung ano bang meron dyan. So ganito din si Zaccheo, ano bang meron kay Jesus? Tapos, anong gusto ko makita attitude dito? Nagkaroon siya ng desire to know Jesus. So ganun din sa atin. If we desire to know Jesus, hindi niya tayo bibiguin. So ano nangyari? Ang sumunod dyan dito. Tingnan nyo itong picture na to. Ang daming tao. Tapos ito yung si Zaccheo. Si Zaccheo na panda. Yan. Do not let anyone, even your own self, prevent you from coming to your source of peace and salvation, who is Jesus. Do not let anyone, even your own self. Minsan sarili na natin, minsan kalaban natin eh. Na hindi natin, saka na ako magdadasal, saka na ako magsisimba kapag okay na ako. Kailangan mo nga si Jesus para maging okay ka. Ayan, from coming to your source of peace and salvation. Kasi obviously, si Zaccheo, alam naman niyang mali ang ginagawa niya, pero hindi niya mapigilan. Tama ba? Minsan ganun tayo eh. Alam nating mali, pero hindi natin mapigilan yung sarili natin magawa yung mali. At obviously, bakit ito si Zaccheo, bakit siya lumalapit kay Jesus? Ibig sabihin, meron siyang emptiness sa kanyang sarili. Meron siyang hinahanap. Amen? So, ganun din ito. Naghahanap siya sigurado ng peace, ng kapayapaan, yung pagbabago sa kanyang sarili. At kanino siya lumapit? Kay Jesus yung nabalitaan niya. So, ganun din sa atin. Mag-desire tayo. Kung meron tayong, sabi ko nga kung meron tayong problema sa sarili natin, desire natin si Jesus. Dahil siya lang makakapagpabago sa atin. Yan. Ano yung sumunod? Effort and action counts a lot.
Even sa network, alam na alam natin yan. So, makaka-relate tayo dito. Sa network, kahit gustong-gusto ng puso mo, kahit attend tayo ng attend, di ba? Attend tayo ng training, which is one step. Kung hindi natin gagawin, kung hindi natin i-apply yung gusto ng puso natin, walang mangyayari. Gusto kong magka-pay in, di ba? Gusto kong mag-DR, gusto kong mag-top earner. Kung hindi naman natin gagawin, kung hindi tayo mag-e-effort, wala din. So ganun din dito sa ating with regards to our faith, sa ating pananampalataya. Kung hindi rin tayo mag-e-effort sa Panginoon, wala ring mangyayari sa atin. Kahit ilang beses natin sabihin sa sarili natin na gusto na natin magbago, walang mangyayari. Kasi 'di ba, New Year's resolution, yearly nagsasabi tayo, this time magbabago na ako, this time ito nang gagawin ko. This time, 'di ba? Pero walang nangyayari kasi hindi naman tayo nakaka-effort. And ito si Zaccheo, nag-e-effort 'yan, pero hindi niya kasi magawa. Pero ano yung nung nakita niya si Jesus, anong klaseng effort ang kanyang ginawa? Ang ginawa niya, dahil ang daming tao na humahadlang, kasi minsan tao din, mga tao sa paligid natin, ang ahadlang, katulad ng crowd na hindi siya makalapit-lapit kay Jesus. Dahil ang daming tao na humahadlang sa kanya, anong ginawa niya? Tumakbo siya. Inunahan niya yung crowd, even si Jesus, kung nakikita niyo yung nasa screen. Inunahan niya, so yun yung effort niya. Pandak siya, daming tao, inunahan niya. Hindi para lumayo, no? Para, anong ginawa niya? Patakbo siyang nauna sa daanan niya at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Yun yung effort and action niya. Ayan. So, ganun din sa atin. Minsan, effort din tayo. Gusto natin mapalapit. Gusto natin makilala ang Panginoon. Pero hanggang dun lang. Hanggang desire lang ng ating puso. Diba? A plan without, a dream without a plan will just be a dream. Ano ba yung may ganong kasabihan? So ito, anong plano niya? Anong nagplano siya? Diba? Tumakbo siya. So gumawa siya ng action. So ganun din sa atin. Anong mga actions ang gagawin natin? Diba? Ano ba yung sikreto natin? Hindi na sikreto. Ano yung mga ways para mapalapit tayo sa Panginoon? Wala na yung physical human being, yung physical body ni Jesus dito sa lupa. Nasaan ba si Jesus? Nasa Word of God. Kaya this is isang effort and action natin ito para malapit sa Panginoon dahil ang pinag-uusapan natin dito si Jesus. Diba? Devotion. Yung sinasabi kong devotion, yung mga nababanggit ng ibang mga kasama, devotion. Ano ba yung devotion na yun? Yung hindi lang tayo nakinig, hindi lang tayo parang nanood, o yung hindi parang nagsimba ka, tuwing linggo, paglabas mo, nakalimutan mo na kung ano yung lesson. Ang totoong devotion, ninanamnam natin kung ano ba yung napag-aralan natin. Ang devotion, bubuklat ka ng Bible, babasahin mo at aalamin mo ano ba yung ibig sabihin dito? Ano ba yung iintindihin mo? Diba? Kaya may mga times hindi tayo makasunod sa salita ng Diyos kasi hindi natin maintindihan. Yun, isa yun sa mga effort natin. Amen? Prayer. Isa yan sa mga effort kasi God meets us during our prayer. Minsan nga tayo, mamimit ka ba niya habang busy ka sa trabaho? Hindi, kasi busy ka sa ginagawa mo, di ba? Tama? Mamimit ka ba habang may mga parties, may mga events? Hindi. Namimit ka niya kapag sarilinan mo siyang nakakausap. Yan yung mga effort natin sa ngayon. Kaya may mga times, desire natin, Lord, gusto ko mapalapit sa iyo. Ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi pa natin kilala ang Panginoon? Bakit hanggang ngayon kina-question pa natin yung mga salita ng Diyos? Kasi hindi pa natin siya talaga, wala pa tayo sa effort. Kulang pa tayo sa effort. Amen? Ba't hanggang ngayon hindi tayo makarelate? Ano ba yung sinasabi ni Doc Tess? Diba? Ano yung sinasabi ni Abs Ems? Diba? Ano yun, di ba? Kasi hindi pa natin pinupuntahan yung sinasabi ko at saka yung salita ng Diyos. Amen? So, yan. So, sa verse 5, pagtapat ni Jesus sa lugar na yun, tumingala siya kay Zaccheo at sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay.
Di ba? Kapag nag-effort tayo, ito, makaka-relate kayo sa mga training. Kapag nag-effort ka, kapag ginawa mo talaga yung part mo, ibibigay sa iyo ng front row yung gusto mo, di ba? Kapag part-time lang ang attitude natin sa front row, di ba? Yun ang training natin. Part-time din lang yung resulta natin, yung income natin. Di ba? So, ganun din dito. Kung part-time din lang ang effort natin sa pagkakilala natin sa Panginoon, part-time din lang. Half-half din lang yung pagkakilala natin sa Panginoon. So, dito, tingnan nyo pagtapat ni Jesus sa lugar yan, tumingala siya kay Sakeo. Tingnan nyo. Hindi nabigo si Sakeo sa dinami-dami ng tao. Actually, hindi sila magkakilala. And take note, si Sakeo hindi siya karapat-dapat. Isa siyang makasalanan. Minsan, isa sa mga naglilimit sa atin para lumapit sa Panginoon, yung kung paano natin tingnan ang ating sarili. Mababa ang tingin natin sa sarili natin, so akala natin ang Panginoon mababa din ang tingin niya sa atin. Pero hindi. Ang Panginoon, mag-e-effort siya. Titingalain niya tayo. Hindi titingalain as i-worship honor, no? Titingalain as if haharap siya sa atin and He will call us by our name. Ano yung important? Bakit napaka-importante nung tinatawag tayo sa ating pangalan? Ibig sabihin, kilala tayo. Diba? Kita nyo, ang presidente, kilala natin, diba? Kilala natin siya. Pero tayo ba, kilala niya tayo? Kung hindi natin siya kamag-anak o kaibigan. Diba? Hindi. Pero once na ang presidente pumunta sa bahay natin, diba? Feeling honored tayo. Amen? So ganito din, diba? We should be honored kung kilala tayo ng ating Panginoon. And dito si Sakeo, napaka-blessed niya, napakapalad niya kasi of all the people na nandyan sa paligid niya, tingnan nyo, nakikitingala. Si Sakeo ang kinakausap niya. Bakit kaya? Bakit kaya? Sabi ni Jesus, bumaba ka agad, kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Bakit kaya kailangan tumuloy ni Jesus sa kanyang bahay? And dito, Jesus calls us by name. Ibig sabihin kasi, why? Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. Paano yung set you? Bago daw tayo ipanganak, kilala niya na tayo. Amen? Kaya mapapansin nyo yung bawat isa sa atin, marami sa atin, na-encounter na yung salita ng Diyos. Meron na nakapag-share sa atin. Tapos nawala tayo. Pero bumabalik tayo. Andito tayo ulit. Amen? Kasi noon pa man, bata pa man, nung time hindi natin pansin kasi bata pa tayo, kumo-connect na ang Panginoon sa atin. Amen? Nakikita ko yung mga kayo dito, more or less, na-share nyo na yung history. Nung bata-bata pa kayo, naka-attend na kayo, meron nag-share na. So yung nakikita ko dito, kasi noon pa man, kumo-connect na ang Panginoon sa atin. Before you were born, I set you apart. Ano yung set you apart? Pag apart, hinihiwalay na tayo. Pinili ito, anak ko to. Pipiliin ko to. Kung alam niyo yung history ng mga ants, di ba yung mga ants, may soldiers, merong basta yung mga ganon, di ba, merong kanya-kanyang may kanya-kanya silang role. Ang Panginoon, ganon din. We have been set apart. Kaya nandito ang karamihan sa atin because you have been set apart. You have been called by God. Amen. Kaya we are blessed kasi alam mo yun, alam ng Panginoon na isa tayo sa mga nagsisearch katulad ni Sakeo. Pero anong ginawa niya? So anong ginawa niya? He is meeting us, minimit niya tayo. So yun, so anong nangyari kay Sakeo? Hindi siya nabigo sa kanyang effort. Next, nagmadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. So ano ngayon ang proper response natin? Excited, sabi dito, excited, gladly, immediate. Hindi nagpatumpik-tumpik si Sakeo. Minsan ganun tayo no? Wala yung excitement, narinig na natin, may nagkwento na, pero hindi natin magets kasi iba iniisip natin. Pero siya, nakafocus siya
Nag-focus siya kay Jesus at kita nyo dali-dali siyang bumaba. So, paano natin marirelate sa atin yun? Kapag may sinabi ang Panginoon, bumaba ka dyan, hindi ko sinasabing yung resign sa front row. Example lang yun. Example lang, yung pag may pinagagawa siya sa atin, no, baka ma-misinterpret. Pag may pinagagawa siya sa atin, anything, halimbawa, mag-share ka o mag-opening prayer ka, wala nang patumpik-tumpik, gawin na natin. Kasi may blessing yan. Later on, may blessing yan. Sabi niya, bumaba ka dyan, kailangan kong pumunta sa iyong tahanan. So tayo din, pag may pinagagawa ang ating Panginoon sa atin, gawin natin. So ano yung mga pinagagawa sa atin na mahirap natin gawin? Mag-sorry. Yun yung ewan ko agree ba kayo? Isa yun sa mga pinakamahirap na gawin. Mag-sorry. Lalo na kapag pag feeling mo, pakiramdam natin na wala tayong kasalanan. No? Yun. Ano pa ba? Ano pang mga mahirap nating gawin? Ayun, magpatawad. Yan. Kung mahirap mag-sorry, mahirap din magpatawad. Tama ba? Sino dito yung hindi pa nagpapatawad? Sino dito yung hindi pa nagsusorry? Di ba? Mahirap yun. Magpakumbaba. Marami na may pinagagawa ang ating Panginoon para ma-release tayo pero hindi natin magawa. Na hanggang ngayon, dala-dala natin. Pero what if kapag tinawag tayo ng Panginoon, susunod ba tayo? Yon. So ano yung response ni Zacchaeus dito? Proper response, excited, gladly, immediate. So ganun din tayo, agad-agad. Kasi si Lord nagsabi yan. Basta si Lord na nagsabi. Amen? Yan, tuwang-tuwa. Yan ang isang indication, isang senyales na talagang kumo-connect tayo sa ating Panginoon. Yung gladness natin, yung excitement natin. Kasi di ba minsan may time na, yes, nandyan tayo, yes, bumaba nga tayo, pero hindi tayo excited. Yung nag-attend nga tayo ng church, kaya minsan wala tayong nakukuha sa Word of God kapag nagsisimba tayo kasi wala excitement. Ano rin to kaya sabi ko relate sa front row, di ba? Pag nag-share tayo, kailangan may excitement. Tama? Kailangan excited tayo sa ginagawa natin. Ganon din sa ating pananampalataya. Let us be excited to listen to the Word of God kasi meron siyang sasabihin sa'yo. Yan. In your presence is fullness of joy. Sabi dito, bakit kaya daling-dali tuwang-tuwa siya? Kasi siguro naramdaman niya na merong gagawin ng Panginoon. Minsan kasi ganun tayo. Bakit hindi tayo naging excited? Kasi hindi tayo naniniwala na merong gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Tama? Parang para sa kanila lang yan. Diba? Pero dito, excited siya na alam niya, para sa kanya yun. Kaya nga natutuwa ako yung meron tayong mga kasama dito na talagang inaako niya lahat ng Word of God. Uy, ako yan para sa akin yan So ganun din siya. Sabi niya sa sarili kay Zacchaeus, para sa akin yan. Sabi niya ganun. Uy, ako yung pinababa. So ganun din sa atin. Minsan kasi lalo sa mga church, sa mga Bible studies, uy, pinaparinggan yata ako nito Ay, mapalad ka kung narinig mo. Amen? Mapalad ka kasi ibig sabihin, ikaw yung kinakausap ng Panginoon. Ito directly, si Jesus, directly, sinabi niya kay Zacchaeus. So, ganun din sa atin. Wala na si Jesus Ang ginagamit lang ay yung bibig ng kanyang mensahero. So, ganun din para sa akin yun. Let us be excited. Uy, tinamaan ako dun May mga attitude ka, uy, pinapatamaan na ata ako nito, hindi na ako a-attend. Yung mga ganun Meron ganun. Actually, literal yun Meron ganun talaga. Akala niya may nagkwento ng buhay niya doon sa pastor. Kaya hindi na siya umattend. Pero hindi, walang alam yung pastor. Ganun. So ito, akuin natin kasi para sa atin. Pag tinamaan tayo, ibig sabihin meron dapat i-correct sa buhay natin. Amen? Yan. So dito, tuwan-tuwa siya. In your presence is fullness of joy. So tuwan-tuwa siya. Yan. Tapos lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila.
So ito, sabi ko dito, sa verse 7, we can never get away with being judged and persecuted by people. Ito, again, we can never get away with being judged and persecuted by people. Walang exemption. Walang exemption. Kaya walang, alam mo dito, tingnan nyo ha, lahat ng nakikita ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, sabi nila. Sino ang ginajudge dito? Sino yung pinapersecute dito? Si Jesus mismo. Amen? Si Jesus na gumawa ng miracles. Siya mismo. So, ganun din sa atin, ano? Normal lang po yan. Amen? So, yung ano mo yun, wag na tayo magtaka o wag tayong, alam mo yun, yung sasamahin loob natin at bakit may ganito. Ginawa ko naman yung lahat. Wala naman akong ginagawang masama. Pero bakit ganun? Ito, si Jesus, obviously, Son of God, Diyos siya. Pero nagagawa pang i-judge ng tao. Amen? So, ito, take it from Jesus. Amen? So, ano naging attitude niya? Pinansin ba niya? Hindi. Kung ano yung dapat niyang gawin, ginawa lang niya. And si Zaccheo, nagpa-apekto ba siya? Si Zaccheo, sigurado, tamang-tama siya. Kasi siya yung makasalanan. Sinasabi dito makasalanan. Si Zaccheo. Pero, siya ba pinakinggan niya yung sinabi ng tao tungkol sa kanya? Di ba hindi? Ano ang pinakinggan niya? Ano yung pinahawakan niya? Si Jesus na nag-miracle, si Jesus na nagpapagaling ng maraming tao, si Jesus na nagbibigay ng pag-asa. Yun ang pinakinggan niya. Nasabi ni Jesus, tutuloy ako sa iyong tahanan. Hindi niya pinakinggan yung sinasabi ng tao sa paligid niya. Amen? Kasi minsan ganun tayo eh. Uy, ang sama daw ng ugali ko. Di ba yung mga ganon? Uy, yung dadamdamin natin, yung mga dapat na hindi angkinin, inaangkin natin. Ang angkinin natin kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa atin. Na mahal kita, na ako ang tutulong sa'yo, na iingatan kita, ipagtatanggol kita. Yun ang panghawakan natin, hindi yung mga negative na sinasabi, di ba? Think positive, di ba? Sabi nga sa atin, law of attraction. Ano i-attract natin? Hindi yung mga negative things. Ang i-attract natin ay yung mga sinasabi ng Panginoon tungkol sa atin. Amen? Kasi walang mangyayari. Kung aangkanin natin, kunyari makasalanan. Ay, oo nga, makasalanan nga ako, nakakahiya naman kay Jesus. Jesus, Lord, huwag ka nang pumunta sa tahanan ko kasi hindi ako karapat-dapat sa iyo. Eh, si Jesus na nagsabi, tutuloy ako eh. Tutuloy ako sa bahay mo. Amen? So dito, kita nyo, gladly, masaya pa rin siya kahit yung mga tao may hirap-hirap na. Ang tinitingnan niya, yung sinabi ni Jesus. At si Jesus naman, inignore din niya kasi kilala naman ni Jesus ang sarili niya. Amen? Kung wala tayong sariling personality, talagang matatangay tayo sa mga sinasabi ng tao. Kung nagiging people pleaser tayo. Nagigess yung ba? Paano yung people pleaser? Kung saan siya i-approve ng maraming tao, dun siya. Kapag hindi na siya ina-approve, punta naman siya dito. Alam niyo, nagigess niyo po ba? Si Jesus hindi eh. Meron siyang sariling personality. Alam niya, Son of God siya. Alam naman niya hindi siya makasalanan. Alam niya yung purpose niya. Kay Zaccheo. Amen? Alam niya kung bakit siya pupunta kay Zaccheo. Kahit makasalanan yung pupuntahan niya. So, ganun din sa atin. We should know our purpose. Diba nga sa front row? Diba? Kailangan alam natin yung purpose natin. Alam natin yung the reason why. Tama? Para nang sa ganun, kahit sinong negative na tao about sa front row, hindi tayo mismo ang mannenegative. And kahit nadadaw na tayo, kahit hirap na tayo, diba? Tuloy pa rin tayo kasi alam natin yung greatest why natin. So dito, obviously si Jesus, alam niya yung greatest why niya. Alam niya kung bakit siya tutuloy sa isang corrupt na tao. Alam niya bakit siya tutuloy sa isang tao na kinaiinisan ng marami. Hindi siya nagpa-apekto. Kung nagpa-apekto siya, hindi ma-accomplish yung gusto niyang gawin para kay Zaccheo. Yan.
So, ano nangyari? Sabi dito, on hearing this, Jesus said, it is not, singit ko lang to. Matthew 9:12. On hearing this, Jesus said, it is not the healthy who need the doctor, but the sick. So, ito kasi si Jesus, meron din nagtanong sa kanya. Sabi niya, ito yung kasunod ito nung nung parable of the prodigal son. Ito yung before ng prodigal son. It is not the healthy who need the doctor, but the sick. So, ito yung reason niya. Oo, sabi ni siguro sa sarili ni, oo, alam ko naman makasalanan siya kaya nga ako pupunta sa kanya. So, ganun din sa atin. Huwag natin i-condemn yung sarili natin, na, ay Lord, di ako karapat dapat sa'yo. Kahit, alam mo yun, naalala niyo yung story natin sa prodigal son, di ba? Hindi ako karapat dapat sa'yo. Pero, alam mo, the more na pakiramdam mo na makasalanan ka, the more na pakiramdam mo na you are not worthy, lalo kang lumapit sa Panginoon at imingit ka ng Panginoon. Kasi sabi nga ni Jesus, it is not the healthy. Kung healthy ka, kung righteous ka, kung wala ka ng kung wala ka ng ginagawang mali, diretso ka na sa langit. Sino gustong diretso na sa langit? Kaya tayo nandito pa sa lupa kasi inaayos pa tayo. Pag kinuha ng Panginoon, pag nakitil ng Panginoon yung buhay mo ngayon at hindi ka pa ayos, hindi ka diretso sa langit. Pero kung ayos na tayo, diretso na tayo sa langit. Sino na gustong pumunta sa langit? O, di ba? Marami pa kasi inaayos pa tayo ng Panginoon. Okay? O, yun. So, dito, sabi kasi, naalala niyo yung sige, mamaya, tingnan ko yung susunod na slide. Ayan. Sabi ni, nung pumasok si Jesus, nung dumating na sila kay Zaccheo, tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipapamigay ko po sa mga may hirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasaoli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. Ano yung lesson dito? There's transformation as we encounter Jesus and allow Jesus to enter into our hearts. Ito yung sinasabi ko. Paano nagkaroon ng transformation? May sinabi ba si Jesus sa kanya? Zaccheo, itong gawin mo ipamigay mo yung mga kayamanan mo. Andito ako sumunod ka sa akin. May sinabi ba si Jesus sa binasa natin? Ito verse 7. Yan. Tapos verse 8, ito na kaagad. Nag-command ba si Jesus? Zaccheo, itong gagawin mo punta ka dito punta ka kay humingi ka ng tawad. Punta ka ganito, patawarin mo na siya. Pamigay mo yung mga nakurakot mo. May sinabi ba si Jesus? Wala. Just the mere presence of Jesus in our lives, nagkakaroon ng transformation. Yan yung sinasabi ko, entitled ko is transformation. Kung gusto mong magawa yung tama, kung gusto mong maayos ang buhay mo, hayaan mo na si Jesus pumasok sa iyong puso. Pag nasa puso mo siya, ang illustration ko din yung heart transplant. Yung puso mo ay ang puso na ni Jesus. Siyempre, ang tibok ng puso mo, yun na rin, pag si Jesus na, ang puso ni Jesus ang nailagay na sa iyong puso, sa iyong buhay, ang tibok ng puso ni Jesus, ayun na rin ang tibok mo. Ang heart ni Jesus, what is the heart of Jesus? Soul, kaluluwa. Amen? Kaya nga si Jesus pumunta dito sa lupa. Diba? Para sa salvation of souls. Hindi naman siya dito para pumunta sa lupa para tumambay lang. I hope na kukuha niyo, diba? Kaya siya, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, Jesus, will not perish but have eternal life. So ang tibok ng puso ni Jesus, kung bakit siya nandito, is because yung kaluluwa mo, kaluluwa ng bawat isa, at kaluluwa ko. Amen? Si Jesus nasa puso ko. So ano rin ang tibok ng aking puso? Kaluluwa. Alam niyo, narinig niyo yung word na Christ-like. Christ-likeness is having the heart of Jesus. Amen? Hindi yung nag-o-observe lang tayo, gagayahin ko yun Diba? Gagayahin ko yun. Maganda yung ginagawa ni Doc Tess Nagsishare si Doc Tess Magsishare din ako.
Yung mga ganon, yung gagaya nila, uy, maganda yung sinasabi niya, parang gusto ko yung ginagawa niya. Hindi ganon. Yung gagaya ka lang. Magagawa mo lang yan with sincerity pag ang puso ng Panginoon nasa iyo. And this is the reason why, kanina nga hindi ko alam kung sino host. Pero hindi pwede kasi ito yung desire ni Jesus. Hindi pwedeng hindi matuloy yung gawain. Why? Kasi may kaluluwa Amen? Ito, testimony hindi ko pa nasi-share to. Ilang beses na ako pinagre-resign ni pastor. Kasi conflict siya sa ministry. Alam naman ng iba dyan conflict siya. Pero sabi ko ang conviction ko is, may kaluluwa Amen? Kasi, andyan kayo May kaluluwa na kailangan ng salita ng Diyos. Kaya, hindi ako nagre-resign. Amen? Pero, habang ginagawa ko ito, I have to do front row. Siyempre, front row ako. So, ganun. If you have, bawat isa sa atin, kapag nasa puso na natin ating Panginoong Hesukristo, magkakaroon din ng transformation. At anong klaseng transformation? Dito yung sinasabi ko dito, hindi kinumand ni Jesus na gawin ang mga tamang dapat gawin kay Sakeo. Yung heart ni Jesus, naging heart ni Sakeo. Si Jesus giver siya. Mapagbigay siya. Amen? Diba giver si Jesus? Even yung life niya, binigay niya. So ito si Sakeo, naging giver din siya. Amen? Kasi tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Kung sino si Jesus, naging siya. So gusto natin maging katulad ni Jesus, tanggapin natin si Jesus sa ating buhay. Ano kaya yung alam mo po yan? Yan. Hindi ko gets. Ayun. So, ito, tingnan nyo alam ko na, nagets ko na. Ayun. Yung nagkaroon ng yung gusto natin mabago ang sarili natin. Si Jesus lang ang sikreto dyan. Kung gusto natin mabago yung kasama natin sa bahay, magulang natin, kaibigan natin, o yung member natin. Diba? Lord, bakit ganito tong member ko na to? Pasaway. Ay, pakilala mo si Jesus sa kanya. Si Jesus lang. Kaya tayo, ang ipagpe-pray natin, hindi, kasi kung sermon din lang, alam na mga uplines yan Diba? Nagagalit na nga yung mga uplines, kaka-sermon. Diba? Pero ipag-pray natin yung mga members natin. Lord, pakilala mo naman si Jesus sa kanya. Katulad ni Sakeo. Para sa gayon magbago naman siya. Hindi na siya mandadaya, hindi siya manloloko. Nagigets po ba? Si Jesus lang kasi magkakaroon ng transform. Even ourselves, if we want transformation in our lives, we need Jesus. Amen. So dito, tingnan nyo willingly, ginawa niya. Willingly, kung tutusin, ginagawa na niya noon. Pamasakit sa kanya yan. Kaya nga siya nangurakot dahil importante ang pera sa kanya. Kaya siya nangungurakot. Pero once na ma-encounter mo si Jesus, yung importante sa iyo noon, hindi na importante ngayon. Kita mo, yung importante sa kanya pera, ngayon hindi na importante. Anong importante sa kanya? Magawa niya yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Ayan, sabi dito, 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Memorize po natin to Memory verse po to. Ang init. If anyone is in Christ, he is a new creation. Pag in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ayan. So, yung old, ano ba yung old? Yan yung yan yung mga hindi dapat sa Panginoon at magkakaroon ng bagong pagkatao. The true sign of having Jesus in his life is transformation. Para kang transformer. Alam mo yung transformer, di ba yung robot siya na alien? Sino dito yung kilala ang transformer? Di ba? Robot na alien. Tapos pag nag-transform siya, nagiging magandang kotse. So ganun din sa atin. Hindi pag nag-transform ka, hindi mo makikita na robot ka pala noon. Kaya minsan, di ba yung tayo na, yung ngayon lang nakilala, pero nakilala na Panginoong Hesukristo, nakilala natin ngayon, hindi natin alam na, uy, ganyan pala yung pagkatao niya noon. Uy, nanloloko pala siya noon kasi hindi na natin makita.
So, ganun din sa atin. Malalaman mo na kapag na-transform ka na hindi na makita ng ibang tao kung sino ka noon. Amen? Kung kilala ka noon, okay lang. Pero yung pag ngayon ka lang ma-meet, hindi nila ma-recognize kung sino ka noon. Yun yung transform na tao. At hindi ikaw ang magsasabi, uy, transformed na ako. Hindi. Kasi madaling magsabi eh. Ang magsasabi sa'yo, ibang tao. Pag pinadescribe ka, uy, sige nga, ipakidescribe mo nga ako. Anong pagkakakilala mo sa akin? O yun. Unless na lang kung judgmental yung kausap natin. Pero hindi, try natin, ano? Yun. Try natin yung, alam mo yun, subukan natin. Lalo na yung mga bago nating kakilala ngayon. Wag yan noon, kasi noon kilala na tayo eh. Yung ngayon, ano pagkakakilala mo sa akin? Diba? Ayun. Doon mo makikita kung transform ka. Kung paano ka din i-describe. Yan. And then, sabi dito, di ba naalala niyo sinabi kanina na kailangan kong pumunta sa iyong tahanan, di ba, sa iyong bahay. Sabi ni Jesus sa verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ayan. So salvation pala. Timo, hindi nakituloy si Jesus para sa kung anong bagay. Para kumihingi ng komisyon. Diba? Hindi naman eh. Para makichika lang o makichismis kay Sakeo, diba? Pumunta si Jesus sa tahanan ni Sakeo para iligtas ang kanyang kaluluwa. Amen? So ganun din sa atin. We are blessed. You are here. Amen? Kasi isa kayo, sabi din sa verse 10. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen? Kaya we are blessed. Kasi sa bawat, yung nakita ko dito yung mga nandito, meron na nag-share sa inyo noon. Pero hinahanap tayo uli ngayon. Hinahanap kayo uli ngayon. Nang sa gayon, maipaalala niya na kailangan mo ko. Dito, kailangan mong bumaba. Di ba? May urgency nga pala sa kaligtasan. Amen? Kaya nandito tayo, yung minimit ni Lord, yung mga pangangailangan natin. At alam niya, kailangan mo yun. Salvation is an urgent situation. Amen? Ano pa ba? Ayun. So hanggang doon lang pala ako. Meron ba ako nakalimutan? Ayan. So, yun. I hope meron tayong naunawaan na importante pala sa Panginoon kaluluwa mo. Not whoever you are. Kung ano man yung ginawa mo noon, kung sino ka man, hindi importante yun. Kung para ka naman sa kayo noon, hindi importante sa Panginoon. Ang importante ikaw. Ikaw ang pinuntahan ng Panginoon dito. Amen? At salamat dahil umakyat ka sa puno ng sikamoro. At salamat at dali-dali tinanggap mo siya sa iyong tahanan. Amen? So, naintindihan natin kung bakit merong Jesus sa buhay natin ngayon. Yan. So, that ends our lesson for this morning. I hope meron po tayong natutunan. Yan. Hinit, di ako nakabukas ng electric fan. Palakpakan natin ng Panginoon. Para yata na siya kay mga tao. May naintindihan ba ang bawat isa? Dami naka-off cam. Yan, so let us pray. Let us pray. Let us bow down our heads. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat dahil pinakilala niyo po sa amin si Sakeo, ang kanyang buhay, na tulad ni Sakeo, hindi kami karapat-dapat. Pero nandyan ka, Panginoong Jesucristo, ready na tawagin kami sa aming pangalan. Lord, tulad ni Sakeo, nais namin na tanggapin ka sa aming buhay. Na may mga times na ayaw namin kung sino kami, ang aming sarili. Alam po namin na may mali kaming ginagawa, pero hindi namin magawa ng tama. Hindi namin matapos-tapos yung pinagagawa mo sa amin. Sa umagang ito, Lord, nais ko na ikaw, Panginoong Jesucristo, tanggapin sa aking buhay. Kayo po, Panginoon, ang magbago ng aking puso. Kayo po, Panginoon, ang kumilos sa aking buhay. Hindi ko po kaya, Panginoon,
nahihirapan po ako, nahihirapan kami na gawin ng tama. Pero Lord, through your strength, sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ng iyong puso na aking tatanggapin sa aking buhay. Kayo po ang Panginoon ang kumilos sa aking buhay. Lord, empower my life, Lord God. Gusto kong maramdaman ka, maranasan ka sa aking buhay. Na yung joy and peace na hinahanap ko ay maramdaman ko, maranasan ko. Na bagamat katulad ni Sakeo, na wala na pinamigay niya yung kung ano man yung tinatangkilik niya, pero nandun pa yung joy, nandun pa rin yung joy. Lord, sa umagang ito, nais ko rin magkaroon ng joy na hinahanap ko na matagal pa. Kapayapaan, Lord God. Joy in you, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord, for your goodness sa buhay ng bawat isa, sa Front Row family, Lord God. Thank you dahil nandito kami. Minimit mo kami sa aming mga needs. Bless nyo nga po, Panginoon, ng mga uplines. Nawa ma-apply namin, ma-apply ng bawat isa ang lesson na ito. Na bawat isa need Jesus in our lives. Na matuto kami, mga uplines and even us, na ipag-pray, ipanalangin, na imbis na magdamdam kami, ipanalangin ng bawat isa sa amin. Na magkaroon kami ng katyagaan, hindi lang sa pagsabi, sa pag-guide, kundi katyagaan sa pananalangin sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Bless, Panginoon, ang lahat na activities for this day, Lord God. Bless niyo po ang BOM, nawa maraming pay-ins, marami pong mag-achieve ng goals, and sa mga susunod na araw at buwan hanggang December, Lord God, ay makarating kami sa aming mga goals. Maraming salamat. Bless each and every one of us, and I seal this message with the blood of Jesus, and let no enemy agawin, Panginoon, ang message na ito sa aming mga puso. Help us to apply it in our lives, Lord God, for your glory. Maraming salamat. Ito po aming samat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God bless po, everyone. Thank you, Doc. Thank you. Picture tayo, Doc. Thank you so much, Doc. Picture daw. Open cam. Picture daw. Open cam. Alright. So, 3, 2, 1, smile. So, ayun, isa lang. Okay. Thank you. Thank you. God bless. God bless. Thank you, Doc. Thank you po. God bless po. God bless.